May nagtatanong kung makakabalik pa ba ng Japan pag lilipat ka ng ibang company o kaisya dito sa Japan na hindi accredited ng Polo or MWO dito sa Japan. Pero bago yan guys ay okay guys, may nagtatanong kung makakabalik pa ba ng Japan pag lilipat ka ng ibang kaisya o company na hindi accredited ng Polo or MWO dito sa Japan. Okay guys, ganito paliwanag ko po sa inyo guys. May kakilala po kami na dito po sa Japan na umuwi siya ng Pilipinas, na magbakasyon siya ng 3 weeks lang yata, mahigit, kasi gusto niyang kunin yung lamsang niya sa Pilipinas. Siya nga pala guys ay lumipat siya ng company dito sa Japan na hindi siya accredited ng Polo or MWO. Yung MWO, yun na po yung bagong tawag sa Polo ngayon dito sa Japan. Kasi dati Polo talaga yung tawag niya, no? Ibig sabihin ng MWO ay Migrant Workers Office. Yun nga yung sabi ng kakilala namin, hindi pa siya nakabalik dito ng Japan ng 3 months na yata mahigit. Kaya medyo mahirap po talaga na umuwi sa Pilipinas. Kaya po medyo mahirap po talaga na lumipat ng ibang company na hindi po siya accredited ng Polo or MWO dito sa Japan. Kaya bago kayo lumipat guys ay tanungin nyo munang maigi kung accredited po siya ng Polo or nakakunik po siya sa Polo or MWO dito sa Japan, or meron po siyang agency na tie up sa Pilipinas. Kasi pag wala siyang ganun guys ay medyo mahirapan po kayo makabalik pag nagbakasyon kayo sa Pilipinas. Sabi kasi ng kakilala ko guys na dito sa Japan na matagal na siya pa, as medyo marunong siya magbasa ng mga Nihongo sa kanji, nga yun nga sabi niya na hindi daw makakabalik pag lumipat ka ng ibang company dito sa Japan o kaisya na hindi siya accredited ng Polo or MWO at wala siyang ka-tie up na agency sa Pilipinas. Yun po yung sabi niya, kaya parang tama nga po siya, kasi yung sa kasama namin 3 months na yata sa mahigit ay kailan pa yun siya umuwi, matagal na parang April pa yata nung buwan na po ngayon, no? Kaya wala na rin kaming balita sa kanya. Yun nga pa rin sabi, hindi pa siya nakakabalik daw ng ilang buwan na. Kasi yung paalam niya po ng bakasyon na yun ay mga 3 weeks lang, kasi gusto niyang kunin yung lamsang niya sa Pilipinas. Kasi nga dahil medyo nagka-problema nga sa lamsang dito sa Japan, sabi nila hanggang 5 years na lang daw. Pag lumagpas na ng 5 years or maging 10 years na hindi na daw makukuha yung 5 taon, siyempre sayang naman. Kaya yung ganun yung ginawa niya, umuwi siya. Kaya guys, pag lumipat po talaga kayo dito ay siguraduhin nyo na meron po talagang ka-tie up na agency yung lilipatan nyo na company dito, saka accredited siya ng Polo, no? Ibig sabihin ng accredited ng Polo, yung may parang may tatakse sa contract nyo, sa kontrata nyo, may tatakse dito na ano ng Polo ba or MWO, parang CLU. Kaya yun guys. Saka yung may nagtatanong din na iba dyan kung ano daw yung meaning ng, kung ano daw yung SSW or SSW1. Ang SSW1, ang ibig sabihin ay Specified Skilled Workers, no? SSW visa dito sa Japan. SSW visa 1 yun. Yung SSW2 visa ngayon ay yun ang medyo mahirap na, kasi mahirap na yung exam niya eh. Pang long term work siya dito sa Japan. Na yung sinasabi nila dito sa Japan na pwede daw madala yung pamilya mo dito sa Japan. Tapos yung pwede kang magtuloy-tuloy ng trabaho dito sa Japan ba pag SSW2 ko na. Yun nga guys, medyo mahirap po talaga yung exam niya. Ako guys, aminin ko na hirap ako sa Nihongo kahit matagal na ako dito. Nahirap talaga ako maka ng Nihongo. Yung iba marunong na, pero ako ewan ko ba, mahina po talaga ako sa Nihongo. Pero siguro kung porsigihin nyo po talaga, yung matututo din po kayo.
Yun lang guys, baka pwede naman pa-like and subscribe, no? At para updated po kayo lagi dito sa mga video na i-upload ko. Salamat sa inyo guys.